Mga kabunyog, nakapangalawang video na itong si Saldico, ano? Pangalawang video niya. Kahapon yung unang part, o yung part 1 daw. O doon sa kanyang part 1, tungkol yon doon sa sinasabi niyang 100 billion insertions na inutos daw ng presidente ni PBBM mismo. Marami nang sinabi si Saldico, mga seryosong aligasyon, ano? Yung unang video niya, may 100 billion daw na insertions. Ano sa kanya, pinasingit. Kaya nga insertions, di pinasingit. Doon na daw yan sa Baycam. Sa Baycam, 100 billion pesos. Ang may order daw noon ay mismong ang Pangulo. Ang mismong Pangulo daw ang may order noon. Ang sinasabi ni Saldico, ng taong 2024 para sa budget ng 2025, nandun na sa Baycam. Ibig sabihin, nasa dulo na ng budget process, ha? Nasa dulo na. Nagpahabol pa rin ang presidente, nag-instruction ang presidente, isingit nyo ito, 100 billion worth ng projects. Kanya daw yon sa presidente. Yun ang sabi ni Saldico. At inano niya daw yon. Pinilit niya raw na isingit yon, sabi ni Saldico. Kung papaniwalaan yon, yung sinabi na yan ni Saldico, napakaswapang na ni Marcos o ni PBBM, ni Marcos Jr. ng presidente. Bakit napakaswapang? Kung papaniwalaan si Saldico, napakaswapang na yon ni PBBM. Matindi yan. Bakit napakaswapang? Tama yung mga argument, tama yung reactions ng marami. Ano? Si Ping Lacson, ganun ang reaksyon. Si Cielo Magno, ganun ang reaksyon. Si Ronald Llamas, ganun ang reaksyon. Ang maraming netizens, kababayan natin, ganun ang reaksyon. Ano ang reaksyon? Bakit naman magsisingit pa ang presidente sa Baycam? Ibig sabihin yung nasa dulo na yan eh. Nasa dulo na yan na process ng paggawa ng budget eh. Parang nasa kung sa basketball, last 3 minutes, nagpahabol ang presidente ng 300 billion na insertions. Anong ibig sabihin nun? Napakaswapang mo. Kasi doon pa lang sa simula, sa NEP, yung paggawa pa lang ng NEP na 6 months halos ang tinatagal, kung gumagawa niyan, DBM, kung presidente ka ng Pilipinas, under mo ang Department of Budget and Management, si Secretary Amina Pangandaman, kung may gusto kang ilagay na mga projects, doon pa lang sa paggawa ng DBM, ginagawa pa lang nila yung National Expenditure Program, NEP. Ipapasingit niya na yan doon. Ang nagsisingit doon sa Kongreso, sa Senado, sa hanggang Baycam, mga kongresista at senador. Yung gusto nila, kulang ako dyan, kukunti sa akin, isingit mo naman to. Diyan nagkakaroon ng mga usapan eh. Diyan nag-aaway-aaway ang mga senador sa kongresista. Paggawa doon na pagdating na sa kung pinag-usapan na sa Kamara, doon na nagkakaroon ng yan. Yung mga kongresista, pipilitin na niyan isingit yung gusto niya. Pagdating sa Senado, ipipilit din yung gusto nila. Pagdating naman sa Baycam, pahabol ng mga pasingit yan. Senador at kongresista pa rin yan. Ang sabi ni Saldico, doon sa Baycam, ipinapasingit ng presidente 100 billion. Ay matindi yun. Kung ganon, matindi yun. Ibig sabihin, nasa iyo na yung power doon pa lang sa paggawa ng budget, ilinagay mo na yung gusto mo, tapos pagdating na doon sa Baycam, isisingit mo pa yung 100 billion. Yun ang gustong sabihin ni Saldico eh. Ang gusto niyang palabasin doon, napakaswapang ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Kung papaniwalaan si Saldico. Kung papaniwalaan. Tapos kanina, nauna na, nag-live na ako niyan, ang pinakita na naman ni Saldico, siya daw at yung kanyang mga alalay, si Mark Tiksay at saka si Paul Strada, at saka yung mga drivers niya, at saka mga security niya, sila daw ang nagdi-deliver ng pera papunta kay Romualdez at saka sa Malacanang. Pinakita niya yung mga mali-malitang ang laman di umano nun ay pera. Ang natanggap daw sa kabuuan ni PBBM mula dyan sa 100 billion pesos na insertions ay 25 billion. Yun ang akusasyon ni Saldico. Yun ang akusasyon niya. Actually, nakasentro nga kay PBBM yung magdalawang videos na yan ni Saldico kung napansin niyo. Ngayon,
Papaniwalaan ba natin yung mga sinabi ni Saldico? Marami sanang sinabi si Saldico, kaya lang may isang napakalaking bagay, may isang napakalaking bagay na dahil sa sinabi niya na yon, mukhang wag na nating paniwalaan dahil dun sa isang bagay na sinabi niya. Kumbaga, anong ang tawag doon? Di ba may sinabi noon? Madalas itong nababanggit ng yung mga abogadong nagigest sa mga talk shows. Ano nga yung sinabi? Yung mali sa isang bagay, mali na yung lahat. May Latin yan may Latin term, may Latin na phrase niyan. Yung pluribus, ano ba yun? Pasensya na, hindi ako nagme-memorize ng mga Latin phrases namin sa law. Ang alam ko lang yung dura lex sed lex. The law may be harsh, but that is the law. Yon, medyo ko yon. Pero yung sinasabi ko, ano nga ba yun? Yung complete Latin phrase, kung may lawyer dito, pag mali sa isang bagay, mali yung bagay na ito, napaka-importante na ito. Yung iba, mali na yan. Huwag mo nang paniwalaan yan. Alam nyo kung ano yung mali na isa? Na dahil dun sa mali niya na yun na isa, wala na. Sira na yung lahat ng sinabi niya. Sige, tingin nyo, ano yung sinabi niyang isang bagay, na dahil dun sa mali niya na yun na sinabi, yung iba, mahirap ng paniwalaan. Alam niyo kung ano yon? Alam niyo kung ano yon? Ano ito? Yan. Falsis unos, falsis unibus. Yan, sabi ni Rit. Wow, ang galing mo talaga, Rit. Tama, sabi ni Ramil Valdivia, falsos in uno, falsos in omnibus. O sabi ni Mario, yun, pwede yun. Mali sa isa, mali na sa lahat. Falsos in uno, falsos in omnibus. Alam niyo kung alin ang mali? Wala pong perang napunta sa akin. Sabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martic Sai, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Ano? Problema sa mga sinabi ni Saldico. Yun, napanood niyo yung sinabi niya. Wala raw siyang nakuha doon sa 100 billion na insertions na yon, sabi ni Saldico. Ang lahat daw ng yun napunta kay PBBM at kay Martin Romualdez ay patay. Anong klase yan? Papaniwalaan mo pa ba yan? Maniniwala kami sa'yo kung nagsisisi ka sa lahat ng mga ginawa mo. Alam nyo itong si Saldico, pareho ko yan. Hindi kami pareho magnanakaw Pareho ko yan seminarista dati. Sa totoo lang. Una, pareho kami niyan Bicolano. Pangalawa, pareho kami dating seminarista. Ako dating seminaryan ako Clarician. Sa Tandang Sura ako. Clarician seminaryan. Magpapari sana ako itong si Saldico, ganun din yan. Dating seminarista. Wala itong plano na ibalik ang ninakaw niya. At wala itong planong panagutan ang kanyang ginawa. Si Saldico. Ay pagkaganyan, bakit mo papaniwalaan yan? Bakit mo papaniwalaan yan? Yun na nga yun. Mga kabunyog, mga kabayan. Napakasinungaling yan Yung ganyan. Mabuti sana kung mga tulad nila Bryce Hernandez. Sila Bryce Hernandez, tinanggap nila Bryce Hernandez. Actually, sila Bryce Hernandez, talagang inaano niya na, ibabalik nila yung mga ninakaw na mga nakuha nila. O syempre yung mga naging rin nila, hindi na nila babayaran yon, yung mga natalo nila sa casino. Pero at least yung mga yung isang sasakyan, binalik na ni Bryce Hernandez. Yung mga deposito siguro sa bangko, ibinalik. At inamin nila na mali yung ginawa nila. Kahapon nga, si Roberto Bernardo naiyak. Nagsisisi siya sa mga ginawa niya. At siguro may usapan na rin kung anong mangyayari doon sa mga perang ninakaw niya, ibabalik. Pinag-usapan niyan kahapon sa hearing. At least yung mga yon, sila Bryce Hernandez, tanggap nila na mali yung ginawa nila, nagsisisi sila, willing silang mag-cooperate na, ituro na yung mga
no? Tapos ibabalik nila kung ano pa man ang nandiyan na natira. Itong si Saldico, ang lakas ng loob mong ituro ang kung sino-sino, tapos pagdating mo, sasabihin mo, ni piso, wala kang nakita. Wala kang natanggap. Wala kang binulsa kahit piso. Sa 100 million na yon, sabi ko, seryoso itong mga aligasyon nito. Seryoso. Diba? Sinabi ko pa nga, dapat sagutin ito ng administrasyon. Masyadong ano na to, matindi ang mga sinasabi nito. Kaya lang, yung sasabihin mo sa live mo, sasabihin mo sa video mo, wala akong natanggap. Wala man lang akong nakuha doon sa insertions na yon. Ay mabuti pa sila, Yusek Bernardo, sila Bryce Hernandez, mabuti pa, ang sabi niya, 25% kay ganito, 25% sige ganito, 25% din sa akin. Yung ganun. Yung ganun. And yet, ginagawa ito ngayong bayani ng mga DDS. Wala. Mabuti sana kung ganito. Kumplituhin niya. Kumplituhin niya dapat ang mga sinabi niya. Matindi talaga ang ginawa namin. Ha? Matindi ang ginawa namin. Garapala na talaga. Ako ang pinaka naging doon. Ako ang nag-execute noon bilang House Appropriations Committee Chair. Sa kabuuan, ito ang nakuha ko. Ito naman ang nadala ko kay PBBM. Ito naman ang natanggap ni Romualdez. Lahat yan. Yan ang nangyari. Ito yung listahan ng mga proyekto na at ito yung kinita namin dyan sa lahat ng yan. Yung ganon. Diba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, pagka ganon, papaniwalaan ka. Sabay uwi ka sa Pilipinas. Sabi ni Chavit Singson, pagka umuwi si Saldico, isisecure ng sambayan ng Pilipino. Ay, kung magiging talaga siya, ituturo niya talaga at ibabalik niya ang lahat ng ninakaw niya. At ibabalik niya. Ituturo niya ang lahat. Sasabihin niya ang lahat. Kaya lang, dun pa lang, yung video niya pa lang na yun, sinasabi niya na wala akong nakuha doon sa 100 billion insertions. Yan din yung sinabi ng abogado niya eh. Sabi ng abogado niya nung nag-press con, walang kasalanan, walang any wrongdoing ang aking kliyente. Ay di ba nag-live ako niyan? Anong sabi ko? Anong sabi ko doon sa live ko? Diba, nasusuka ako dito sa abogadong ito ni Saldico. Huwag na tayo dito. Ang tindi nito, wala daw any wrongdoing ang kanyang kliyente. Tapos naman ngayon, ang sasabihin naman ni Saldico, wala ako na anumang natanggap mula doon sa 100 billion insertions. Ayan, yan mga kabunyog eh. Yun lang yung matindi yun. Pero may isang napakalaking problema. Ano yun? Kung sabihin mo na nag-deliver ka ng pera, 25 billion daw kay PBBM, tapos ikaw wala ka kahit isa doon. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, inaakusahan nga ako na naniniwala na daw ako kay Saldico. Nung isang araw, at saka pinapakita ko naman kung ano yung mga sinabi niya. Sabi ko, seryoso ito. Pero yung sabihin mo na wala kang kinuha doon, ay paano natin to? Paano natin to papaniwalaan? Yan yun. Medyo, mga kabunyog, mga kababayan. Ang hirap. Pero kung sasabihin niya ang lahat-lahat, kasi sabi niya, buong katotohanan, pawang katotohanan, di aminin niya na lahat. Ano ba ang pinagagawa nila ni Romualdez? Sige, detalyihin niya. Tapos sabihin niya, magkano doon ang nakuha niya, lahat-lahat. Sa bawat transaksyon na yan, magkano? Yung katulad ng ginawa ni Yusek Bernardo kahapon, napaka-detalyado. Nung sabi ni Bernardo, nagdala ako ng 6 na kahon kay sinabi pa kung anong buwan, anong taon, kay Revilla daw. Doon sa bahay ni Revilla, yung ancestral house nila, yung tinatawag na White House. Di ba? Napaka-detalyado. Ano yan eh? Ito, wala. Wala. Tapos lalabas, ano ito? Kumbaga, yun na nga. Doon sa isang bagay na yon, napaka-ano mo na eh. Paano ka namin papaniwalaan? Sasabihin mo, wala kang tinanggap. Wala kang nakuha. Kahit piso, wala. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Ang hirap niyan. Doon pa lang, wala na. Yun na nga yung sinabi natin kanina. Mali ka sa isang bagay, mali na yung iba. Paano ka pa namin papaniwalaan
Sasabihin mo yung ganun? Sasabihin mo wala kang natanggap? Lahat ng 100 billion na yon napunta kay Romualdez at kay PBBM? Wala pong napunta sa akin. Napakalinaw ha. Wala pong napunta sa akin, sabi ni Saldico. Lahat po ng insertions napunta sa Pangulo kay Martin Romualdez. Ay, ano ba yan? Ha? Maniniwala na sana kami? Ano ba yan? Wala. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Parang ang gusto niyang mangyari, ilalaglag niya ang presidente at si Martin Romualdez, sasabihin niya ang lahat ng nalalaman, pero pagdating sa kanya, wala siya diyang nakuha. Wala. Kumbaga siya, legal yung mga lahat ng transaksyon niya. Ang depensa niya na dyan, yung SunWest, legal yung mga transaksyon nun, yung high tone ng kanyang kapatid na si Christopher Co. Kung maniniwala sa ganyan, gusto lang talaga niyan guluhin ang Pilipinas. Pero, pero kung si Saldico uuwi sa Pilipinas, lahat ng nalalaman niya sasabihin niya, pati yung kanyang pakinabang, yung mga ninakaw niya, sabihin niya rin, anong mga ginawa niya, magkano ang kinuha niya sa transaksyon na ito, yung kanya rin, na siya, handa na siyang panagutan kung ano man yung kanyang ganun. Di ba? Pero kung ganyan lang sasabihin mo, propaganda lang yan, gagamitin lang yan sa mga maghahasik ng kaguluhan. Yan ang problema dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Kaya ito? Ang malaking papel nito para sa gagawing rally ng mga Duterte, ng mga DDS. Ano ito? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, dun pa lang, bagsak na ito. Kasi, yun? Paano ka papaniwalaan doon? Sasabihin mo, wala kang nakuha? Wala kang nakuha? Ay, antindi mo. Wag mo nga kami pinagluloko, Saldico. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.